Ayan, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers. Ayan, mga madam at sir, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Magas PH. So, ayan, my name is Angel Francia Feliciano. So, in today's video, Scorpio, alamin natin kung anong pong mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong career at negosyo. Napaalala lang po sa lahat na lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. Ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Scorpio, at iwan yung hindi. Alright, Scorpio, tignan natin yung mga barahang lumalabas. Scorpio, you have the High Priestess. Ooh. Next, you have the Eight of Swords. You have the Two of Swords, Five of Wands, you have the Death card, next you have the Ten of Cups, they have the Six of Swords, Eight of Pentacles, the Sun, and you have the Queen of Wands. Ooh, okay. Alright, Scorpio, umpisa na po natin. Alright, Scorpio, let's start with your current situation. Okay. Ayusin muna natin para makita nyo yung baraha. Okay. Alright, so Scorpio, you have the High Priestess as your current situation or current energy sa career at negosyo. So sa ngayon, Scorpio, sa career at negosyo mo, I feel like marami sa inyo right now ay tahimik lang, no? Hindi nyo pa sinasabi, tahimik ka lang sa career mo, especially if may mga iba kang plano sa career, or even if may pinoproblema ka din sa career. Alright, some of you, some of you, Scorpio, ay kung may mga pinaplano ka sa career, may gusto kang baguhin sa career o sa negosyo, tahimik ka muna. Especially if may pinaplano ka sa negosyo. Plano ka magtayo ng negosyo, plano mo mag-expand. Right now, tahimik ka lang, quiet ka muna. So, nagiging misteryoso ang energy mo. But, for others of you, Scorpio, I feel like meron sa inyo may dinadalang problema. Why do I say this? Because you have the Eight of Swords, Five of Wands, Two of Swords. Lalo na yung Eight of Swords dito, I feel like yung iba sa inyo may mga matitinding problema sa trabaho at negosyo, pero tahimik yung dinadala. Alright, so again, the energy of the High Priestess is intuitive at mysterious. And for those of you, para kang nasa gitna ng isang malalim na yun na nga, pagninilay. Alam mo may dapat kang gawin o sundin o sundan, pero hindi mo pa ito nilalantad. Parang may lihim ka din na kung kang alam. May nalalaman ka. For those of you, siguro slight lang. May ilan sa inyo na parang may alam na nangyayari sa workplace. Pero tahimik. Tahimik. Quiet lang. May nalalaman ka. O even sa negosyo may nalalaman ka din, pero sinisikreto mo or tahimik ka din.
And for the others of you, may inner calling ka na gusto mo nang sundin. Pero again, pinipili mo munang obserbahan paligid bago ka kumilos. Now, the High Priestess ay nagsasabing malakas ang iyong psychic at spiritual intuition sa ngayon. Marunong kang magbasa ng energy ng mga tao sa paligid mo at alam mo kung sino ang mga totoo at hindi at sino yung may halong inggit. Ayan. Kaya kahit tahimik ka, Scorpio, ikaw ang nagmamasid sa ngayon. Ikaw pinag-aaralan mo. At for others of you, nag-aantay ng tamang ding pagkakataon. So, ang mensahe dito, ang trabaho o negosyo mo ay pwede sa kasalukuyan ay nasa pause mode. Right? Parang may mga bagay na hindi pa din malinaw sa'yo. That's the reason why you keep quiet muna. Ngunit, huwag kang mabahala, okay? Dahil ang divine ay naglalatag ng mga malaking plano sa'yo. I tell you why. Because you have the death card dito. Mamaya pag-usapan natin yan. Darating tayo dyan. Now, so trust your gut feelings sa ngayon. Kung may proyekto ka or partnership na hindi mo feel, makinig sa kutob mo. Ito ang magliligtas sa iyo sa mga maling landas na posible mong tatahakin in the near future. Ito rin ay panahon ng pag-aaral, planning, at pag-reconnect, most especially sa iyong higher self. And I also wanna include na right now, marami sa iyo, Scorpio, ay ginagabayan ng mga spirit guides sa work ninyo. Divinely protected ka, divinely guided ka sa iyong negosyo at sa trabaho. Okay? Ayan, punta tayo sa malaking hamon mo, Scorpio. Now, right now, Scorpio, ang malaking hamon mo sa iyong trabaho o negosyo is the Eight of Swords. Okay, so pinakamalaking humahadlang sa iyo ngayon ay hindi ibang tao, ibang sitwasyon, ibang bagay. Actually, Scorpio, kundi ang sarili mong takot. At some of you, pag-aalinlangan rin. The Eight of Swords ay card ng mental imprisonment. Ang dami mong takot, ang dami mong pagdududa sa sarili. For those of you, wala kang tiwala sa sarili. Kaya nga, ang magiging outcome dito is saktong-sakto, Queen of Wands. Very opposite sa energy ng Eight of Swords kung saan ito yung magiging hamon mo sa negosyo mo, sa career mo right now. Wala kang confidence, wala kang tiwala. Okay, mamaya pag-usapan natin to mamaya. This is what you will accomplish. Ito yung magiging possible outcome kasi. But darating tayo dyan. Dito muna sa hamon mo. So, ang Eight of Swords, again, mental imprisonment. If you look at the story about the Eight of Swords is actually, akala niya hindi siya makakawala sa kung anong man, saan man siya nakakulong. Marami sa inyo right now ay nakulong sa mga maling pag-iisip, maling takot, maling pagdududa, maling pagtitiwala, nawala ng tiwala mo especially. Andiyan yung swords, kaya niya actually ialis ang situation niya sa napaka mahirap na sitwasyon. Kumbaga, in a sense, kayo din, actually, kaya nyo yung malagpasan ng mga problema ninyo sa career at negosyo. Pero, the thing is, napapangunahan kayo ng pagdududa at takot to the point na mawawalang hindi nyo na alam anong gagawin. Okay, so, ibig sabihin, ramdam mong din parang may pumipigil sa'yo, Scorpio, right? Pero, the truth is, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Kasi nasa isipan mostly, ang Eight of Swords nasa isipan lang to eh. And, I feel like, yung iba sa inyo, marami sa inyo nag-iisip, paano kung mag-fail ako? Okay, paano kung mali ang decision ko? Right? Mga ganyang mga iniisip. Paano kung mali ang mga ginagawa ko? Paano kung mali ang pinili ko? Now, dahil dito, hindi mo maipapakita ng buo ang galing mo. Which is, ito yung mga accomplishment. Kasi, Queen of Wands, this Queen of Wands energy is, andito yung tapang, at dito yung galing, andito yung confidence. So,
Sa trabaho o negosyo, Scorpio, maaring some of you nararamdaman mong limitado ka sa mga circumstances, sa situation that you are in. Baka rin toxic ang environment o kawalan ng tiwala ng ibang tao, like hindi ka rin sinusuportahan, di mas lalo kang napupunta sa pag-iisip na ganyan. Negative thoughts. Nalunod ka na sa mga negative na iniisip mo, mga pagdududa, kawalan ng tiwala sa sarili, ano pa, kung ano-ano ng mga iniisip mo na hindi maganda. Pero kung sa tutuusin, kung alam nyo lang, nakikita ko sa bara dito, wala kang dapat ipag-aalala. Actually, you're about to may mga gandang pangyayari, magandang mapagpapago sa mangyayari sa buhay mo Mamaya pag-usapan natin. So, tandaan mo, Scorpio, ang tali ay maluwag. Dito actually. So, pwede mong alisin anumang oras ang sitwasyon mo pwede mong alisin ang sarili mo anumang oras sa sitwasyong feeling mo hopeless ka. So, palayaan mo ang sarili mo sa mga beliefs na hindi ko kaya, mga pag-iisip na baka hindi ako magtagumpay o baka hindi ito ang tamang panahon. Na once kumilos ka kahit may takot, unti-unting mawawala ang fog na yan. Unti mawawala yung mga negative thoughts na yan. Magiging malinaw na sa'yo ang daan. So, yan ang hamon mo na kaya mong labanan actually. Alright? So, andito yung self-doubt, paralysis. Paralyzed ka sa takot Na-paralyze ka sa takot, pumasok na yung mga fear, takot, self-doubt, nagkakaroon din ng mental block. So, payo dito is, huwag kayong pangunahan ng takot o ano man yan, mga negative thoughts, okay? So, punta tayo sa Two of Swords, which is, nakaraang na nakaapekto. Alright? Sa mga desisyon mo ngayon. So, in the past, Scorpio, may mga desisyong matagal mong pinag-isipan about sa career at negosyo. Matagal mo itong pinag-isipan. Okay, at minsan dahil sa sobrang pag-a-analyze, na-paralyze ka talaga sa choice. Kaya ito yung naging hamon mo ngayon. Na-paralyze ka kasi natagalan ka sa pag-decide noong in the past. Okay, kasi ang Two of Swords is a card of indecision. Business heart, nagtatalo. Maybe some of you nagtatalo yung isipan at puso until such time sa sobrang tagal mong pagdi-decide, hindi ka na makadecide, natagalan, ang pumasok tuloy negative thoughts, 8 of Swords energy. So, also, baka may pagkakataon noon na dapat ay sinunggaban mo na, pero dahil pinili mo maghintay muna or umiwas, dahil hindi na, hanggang such time na hindi na malinaw yung result. O baka rin may dalawang daan kang pinagpipilian noon, you were presented with two choices, two paths. Isang stable pero hindi fulfilling, at yung isa naman siguro risky pero allied naman sa passion mo. Na ngayon, ang nakaraan mong desisyon ay nagdulot ng valuable lessons sa iyo ngayon, na hindi pagpili ay isa ring desisyon, na dapat pala doon pa ako nakapag-decide, noon ko pa inumpisahan, noon ko pa ginawa or something like that. So, ang mensahe dito, wag mo nang ulitin yung pattern ng sobrang pag-iisip at kawalan ng action. Kasi dito din, ang magiging resulta is, because also the Queen of Wands is also a card of action. Okay, so, panahon na gamitin mo yung mga karanasan sa nakaraan bilang gabay mo. Okay? Huwag ka nang matakot. So, panahon na para magtiwala sa sarili mong desisyon, sa sarili mong kakayahang magdesisyon para sa sarili mo, kahit hindi mo pa alam ang lahat ng detalye. So, dito, in the past, nagkaroon ka ng crossroads, no? Nagkaroon ng inner conflict. Some of you avoid making a decision. But then, ang natutunan mo right now is you've learned from past delay. So, ang nakatagong lakas mo naman, lumabas, 5 of Wands. So, ang nakatago mo namang lakas sa asset, because you are a Scorpio, palaban ka talaga. Malakas ang
ang energy mo you are, andun yung resilience mo, Scorpio right? Um, so again, Five of Wands, this indicates sumisimbolo ito ng competition, also somewhat disagreement, pagsubok, pero sa kaso mo, ito ay nagpapakita ng yung fire energy na nagpapagana sa iyo tuwing may labanan. Palaban ka, Scorpio. Marunong kang lumaban. Okay. Now, Scorpio, hindi mo kailangang iwasan ang mga conflict na posible mangyayari. Right? Sa career mo o negosyo mo, katunayan, dito ka lalong lumalakas. Alam mo, may mga taong hindi sang-ayon sa'yo, mga inggit sa paligid, pero I feel like marami sa inyo, Scorpio, ginagamit mo ito bilang gasolina, kasi fuel mo para magtagumpay. So, ang pagiging assertive mo sa ngayon ay ang asset mo. Gamitin mo to sa tamang paraan. Okay, kapag may competition, tandaan hindi mo kailangang ibaba ang iba, ipakita mo lang din naman ang kaya mong manguna. Kaya mong makipag sabayan o makipag-competition din. Hindi ka rin naman agad papayag na magiging kaabak-abakan ka or something na parang hindi ka palaban. Right, so sa mga trabahong may leadership o business setting, panalo ka sa disiplina at deep drive dito. So, again, right now, sa competition, may kakayahan kang manalo o makipagkompetensya. May courage ka, may leadership energy ka, at you have this passionate energy na ipaglaban ang iyong negosyo, ipaglaban mo ang iyong posisyon sa trabaho, ipaglaban mo yung mga career goals mo even. Punta tayo sa kalagayan ng iyong kapaligiran, you have the Death card, and this is really good. Right now, your environment. This is the environment na napapalibot sa this is the energy of the environment na meron ka sa career mo at sa negosyo mo. So, the card symbolizes major transformation. What does it mean? May mga malalaking pagbabagong mangyayari sa career mo at negosyo mo, which is magandang pagbabago. Okay? At dahil ito rin ang ruling card ng zodiac sign mo, Scorpio, napakalakas ng energy nito sa reading mo. So, sa paligid mo ngayon, sa trabaho, negosyo, or sa market, dadaan ka sa matinding pagbabago. Maaring may mga taong aalis, staff mo, members, ka-workmates mo, or may mga bagong sistema na i-implement sa office, workplace mo, bagong opportunity rin na darating, or shift sa direksyon ng iyong company. Whatever, may changes talaga. Now, para sa iba naman, ito ay nakakababa. Pero para sa iyo, ito ay pagkakataon para muli kang, kumbaga, magkakaroon ng rebirth na tinatawag. Na the Death card ay nagsasabing kailangan mong mag-let go ng mga lumang pattern sa negosyo mo or even sa career mo. Okay, lumang role, toxic people, toxic partnership. Okay, upang mapalitan ito ng bago at mas align sa purpose mo. So, wag mong hawakan ng mga bagay na tapos na. I-let go mo na sila. Ito yung pagsasara ng cycle para may bagong biyaya na paparating. May mga bagong simula na mas mataas ang vibration, sa mas mataas na vibration mo, na align sa soul mission mo. Kung may natapos, Scorpio, pasalamatan mo ito dahil ito ang pintuan sa yung next breakthrough. So, again you are surrounded with lots of changes regarding sa career mo at negosyo. Embrace this change because this is for your own good. This is renewal, kumbaga. Okay, punta tayo sa puso't isipan mo. Now, sa kaibturan, Scorpio, ng puso mo at isipan mo, actually, with the Ten of Cups, ibig sabihin nito ay ang hinahangad mo talaga ay kapayapaan, kasiyahan, emotional fulfillment, at pag-a-acquire ng blessings. Gusto mong matamo ang blessings. Well, lahat naman tayo, right? Now, hindi mo lang gusto yung tagumpay sa material. Gusto mo nang maabot yung yugto kung saan masaya ka sa ginagawa mo, proud ang pamilya mo sa'yo, at pakiramdam mo ay nakakatulong ka sa iba. Okay? Now,
Ang Ten of Cups ay simbolo rin ito ng harmony and satisfaction. So, maaaring gusto mo ng career na magbibigay sa iyo ng meaning, hindi lang ng income. Maaaring mararamdaman mong pagod ka na sa mga mabibigat na responsibilidad at gusto mong sundan na lang yung path na nagbibigay sa iyo ng saya at hindi stress. So, harapin mo ang emotional purpose sa ginagawa mo. Ang career mo ay dapat naka-align sa iyong puso. Right now, hindi lang sa target or deadline kung yan ang gusto mo. Na kapag ang passion mo at inner joy ay nagiging gabay, natural na darating yung abundance. So, this means that you will achieve fulfillment, joy, peace, alignment with purpose. Okay? Ayan. If this is something that your heart's desire, okay, na opportunity na paparating, Six of Swords. So, again, may paparating na transition o pagbabago of movement forward sa iyong career. This means that uusad ka sa iyong career, mapopromote ka, and then sa negosyo, magkakaroon din ng pag-usad. So, ito kayong card ng pag-alis sa bagyo, pag-alis sa pag-alis sa mga masilumuot na pangyayari. So, possibly, paglalakbay din patungo sa mas kalmadong sitwasyon. Okay, so maring ito ay literal na paglipat sa trabaho, pagbabago ng posisyon, pag-start ng bagong business, o the even direction. Okay, so simpleng pagbabagong pananaw na magdadala sa iyo ng kapayapaan. Na kung matagal mo nang nararamdaman, Scorpio, na parang hindi ka na masaya o pagod ka sa lumang cycle, ito na ang confirmation na panahon na para umusad. Okay, so ito yung opportunity sa'yo. Bibigyan kayo ng universe ng opportunity na makausad. So, hindi mo kailangan ng malaking hakbang, kahit simpleng pagbitaw sa mga negative people, negative situations, malaking pagbabago na yun. Umpisa na yung pagbabago. So, maghanda sa bagong simula, kasi talaga i-urge ka o tutulungan ka ng universe na makausad. Ito magdadala sa iyo ng financial stability, clarity, at peace of mind. Ang mga lumang stress o misunderstandings sa career, sa trabaho, sa workplace mo, ka-workmates mo, o even sa negosyo ay mawawala. Unti-unting gagaan ang lahat. So, kapag nagtiwala ka din sa proseso, mas magiging magaan ang transition. So, this is the part where your healing journey begins. May mangyayaring healing journey, may transition na mangyayari, may mangyayaring release. So, dapat yun ang i-release, and then that's when you can move forward, which is really good. Now, posibleng balakid, lumabas, Eight of Pentacles. Now, this is where your challenge comes in. Ito yung ma-encounter nyo na challenge. Okay, o balakid. Kasi ang card of Eight of Pentacles, this is about pagsisikap, disiplina, at mastery. But then, as balakid or challenge mo or hamon mo, challenge, hindi hamon, ito yung hamon. This is challenge o balakid. Humaharang. Pinapaalala nito na baka masyado kang nakapokus sa trabaho hanggang makakalimutan mo na yung magpahinga. So, sometimes, ang pagiging perfection, may ilan sa inyo perfectionist, Scorpio. Okay, maganda dahil mataas yung standard mo, pero maaari rin ito ang magdudulot sa iyo ng burnout o creative fatigue. So, maaring masyado mong pinipilit na tapusin lahat. Don't force to, wag kang mag-overnight. You know, siguro ma-overnight, maisipang mag-overnight, or pilitin kahit pagod na, gustong tapusin. Okay, so, wag mong hayaang lamunin ka ng trabaho at ng negosyo mo at this time. Ang pahinga ay parte rin ng proseso. So, marunong magpahinga, mag-pause. Kaya mong ibigay ang best mo. Pwede mong ibigay ang best mo, pero wag mo kalimutan ang pagkakaroon ng balanse sa katawan, isipan, at yung soul mo, kaluluwa mo. You know, ang masipag ay magtatagumpay, pero marunong din magpahinga yung mas tatagal. So, this is your hard work, mastery, at pero kailangan ng balanse. Okay, punta tayo sa payo. Okay, so payo, you have the sun. Alam mo, let's go back sa hamon mo, right? The Eight of Swords. Ang payo naman sa'yo this time is malinaw yung mensahe ng baraha, because the Sun card talks about not only
joy, fulfillment, blessings, enlightenment, but this talks about hope and positivity. So ngayon, panahon na para ituon mo ang puso't isipan mo sa pananampalataya at sa positive direction. So, maaring again, sa mga nakarang buwan, na puno ka sa pag-aalala at pagod, right? With the eight of swords. So, Scorpio, again, with the sun, so maaring sa nakarang buwan, na puno ka ng pag-aalala o pagod. Alam mo, sinasabi na sa iyo ng mga spirit guides ngayon, anak, mag-focus ka sa magagandang nangyayari sa buhay mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot o duda ang liwanag mo sa puso mo. Okay, so ito yung card ng optimism, clarity, and success at gratitude. Kapag sinimulan mong i-shift yung perspective mo from negative to positive, ayan, makikita mong biglang gagaan lahat sa paligid mo rin. Okay, so mula sa trabaho hanggang sa business mo, right? Because we're talking about your career and business dito sa aspeto mo. So, again, binsay sa'yo ng mga spirit guides ngayon, Scorpio, mag-focus ka muna. Mag-focus ka lang sa positivity, right? Mag-focus ka sa mga positive things na nangyayari sa buhay mo, na naiiwan pa, na nandyan pa. At huwag kang mawala ng pag-asa mo, so kasi ang card dala nito is hope. Hope, blessings, pag-asa, right? Liwanag, ayan, success, tagumpay, clarity, and positivity most especially. So, mag-focus ka doon kahit malit lang ang mga progress na nakikita mo, and i-celebrate mo bawat achievement mo, maliit man. Okay? Dahil yon ang magpapaangat sa iyong frequency. So, tandaan, Scorpio, kung saan mo ibinubuhos yung attention mo, saan ka nakafocus, doon dadaloy, doon dadami yung energy na yan. Kaya, piliin mong ituon ito sa positive things, mag-focus ka sa mga positive things, ituon mo sa liwanag, wag sa takot. Now, sa spiritual sense, the sun is also saying, you are protected. You have the high priestess, you are protected, and you are blessed, Scorpio. May mga angelic forces na nagbabantay sa iyo, okay, habang tinatahak mo ang mga bagong yugto ng iyong tagumpay. So again, this is about positivity, about gratitude, enlightenment, optimism, right? Positivity. Faith in the bright side. Look on the bright side. Now, ngayon, last but not the least, final outcome. Ayan. Eto na. The Queen of Wands. Okay, so, yan. Napakagandang palatandaan, Scorpio. Ang card, right, na ito sa yung career reading at negosyo rin ay simbolo ng ultimate self-confidence. So, after this, ito maging outcome mo. Kung mag-focus ka dito, kung susundin mo yung mga payo, ito ang magiging outcome. You will come out as a winner. Babalik yung confidence mo. Magkakaroon ka pa ng tinatawag na creative power. Magiging bold ka sa mga decisions mo. You're going to be unstoppable force with the Queen of Wands. You have this inner fire na kasi. Right? So, etong Queen of Wands, nagdadala to ng apoy sa puso, inspirasyon sa isipan, determinadong gawin lahat. At maisukutuparan ng mga pangarap. So, ikaw yan. Okay? Ikaw to. Sa dulo ng lahat ng proseso, matapang, makapangyarihan, powerful, broad, bold, confident. Confident, may karisma, at respetado pa. Babae ka man o lalaki. Na kung dati ay, again, nagdadalawang isip ka, no? With the Two of Swords, puno ka ng mga negative thoughts, napapalibutan ka ng mga negative energies. Again, by the way, especially if you are nakaresonate kayo, napaka-importante na magsuot kayo ng mga protection bracelet. I have, if you are looking, black tourmaline, marami pa ako mga protection bracelet. Okay, so, mag-message lang kayo sa akin o tumingin ka dito sa shop ko. So, ayan ha. And you know what? The Queen of Wands energy attracts success
effortlessly. Walang ka hirap-hirap. Dahil genuine siya na genuine yung aura niya eh. So, right now, Scorpio, if you follow this mga guidance and payo ipapakinggan mo, this will be your outcome. You will be stepping into your power era. Time to own your gifts, and yung mga proyekto mo ay makikilala at magbubunga ng success, abundance. You will lead, you will inspire, and you will create impact through your authenticity and passion. So, again, Scorpio, sa simula ng reading mo, no? Again, you have the High Priestess, Eight of Swords, Two of Swords. Malinaw na yung journey mo ay nanggagaling. Nag-start sa pagdududa, from, pagkakaroon ng clarity, hindi malinaw, may nakatago sa'yo, may hindi ka pa nalalaman, towards, papunta ka sa pagkakaroon ng empowerment, clarity, and success. Look at this, right? You also have the Ten of Cups. This is really about blessings. May nakatagong blessings na hindi mo pa nakikita. And the Death card, sa gitna ng mga nandito sa baraha mo, ibig sabihin, like I said earlier, malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo. Hindi ito ang pagtatapos, kundi reincarnation yung mga professional achievements mo. So, pagkatapos ng mga pagsubok na yan, darating ang Ten of Cups, blessings, emotional peace, the Sun, victory. Okay? So, ituloy mo lang pagkakayod mo, pagsusumikap mo, mag-focus ka sa work, sa goals mo. Right? So, again, sa dulo, you will achieve all of these energies. Queen of Cups, Ten of Cups, the Sun, the Eight of Pentacles. Marami kang ma-achieve na mga financial achievement, financial rewards, financial success. Magiging malaya ka pa. Magiging inspired leader ka perhaps. Right? So, you're destined to rise. You're destined to succeed. So hopefully nakatulong tong reading na ito sa sitwasyon mo, Scorpio. And let me know in the comments if naka-resonate kayo. Huwag kalimutan pong i-like if nagustuhan niyo po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na po kayo. Now, for those of you na gustong magpa-private tarot reading, for more information, punta lang kayo sa Bono Magos PH, yung may blue check, right? Akashic Records, Aura Reading, Palm Reading, if you are interested. Ano pa, mga ritual services na gusto yung ma-avail sa akin, you just mag-inquire lang po kayo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH, Facebook page. Yung may blue check po, verified na po ni Meta. Now, for more inquiries sa mga items ko and services ko, huwag muna kayong alas kasi may bago po akong announcement. Maraming salamat po, Scorpio. Ingat po kayo and God bless. Hope to see you again. By the way, sa mga hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell para next time po update kayo sa mga itong readings. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alas. Magbabalik po ako with a new announcement. Okay, so, mga madam at sir, if naghahanap po kayo ng mga items na makakatulong sa inyong mga pinoproblema sa bawat aspeto na yung buhay, or if gusto nyo rin iregalo, okay, pwede kayong bumili sa akin dito ng mga crystal bracelets. May panlalaki, may pambabae, may unisex, ayan, or necklace, or earrings, or even rings, ayan. So, paano niyo mahahanap ang aking mga products? Okay, if ever ito yung phone ninyo, nanonood kayo dito sa akin sa YouTube, ayan, makikita nyo dito sa, makikita nyo dito sa baba ng title, okay? Sa baba ng title, makikita nyo dyan, may shop na nakalagay, na may parang logo na bag. I-click nyo yan dyan, and then, dito sa baba ng video, makikita nyo yung Bono Magos PH Store. So, i-click nyo lang yung view Bono Magos PH Store, and then you will be redirected dito sa YouTube ko, YouTube channel pa rin, na sa store page. Kasi dito, andito yung home
page, videos, shorts, live, playlist, post, and then membership, and then pinaka-last store. No, sa store page, storefront dito, andito yung mga naka-featured na mga products. Mamili lang kayo dyan. So, paano nyo malalaman kung alin dyan ang para sa inyo? Of course, if may nagustuhan kayo, like for this example, itong red garnet ring, i-click nyo lang yan, and then you will be redirected to my website. You can shop there, you can buy through my website if may PayPal po kayo. Kaya lang wala po ako sa ngayon international shipment. Now, sa mga taga-ibang bansa na gustong mag-avail ng aking item, ang maisasuggest ko po is ipadala muna natin dito sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, kamag-anak, kapamilya, or a trusted friend, and then sila na bahala paano nila ipadala papunta sa iyo. Okay? So like for this example, if this is the item na gusto nyong bilhin and you are curious ano mga benefits nito, okay, you just have to look at the description. Andyan na yung price kung magkano, and then if you scroll down, makikita niyo ang description, benefits ng mga stones, kung anong merong stone ang nandyan sa bracelet o sa ring na yan. For bracelet naman, balik tayo, like for this one, example, you are interested on this protection, may protection na, anti-usog pa, healing at lucky charm bracelet. So, protection na, may dala ng protection, anti-usog pa, may dala pang healing at nagbibigay pa pampaswerte. So, bracelet, andyan na. Okay, makikita nyo ang description dyan, benefits ng bawat stone. So, if you decided to buy this, at gusto yung bilhin at wala kayong PayPal, hindi nyo kayang bumili dito sa website, take a screenshot. Pag na-screenshot nyo na yan, ipadala nyo yung screenshot dito po sa Facebook page ko. Okay, yung Facebook page ko, make sure ang nahanap nyo ay yung may blue check. Yung may blue check at may 8.5 followers. Wala akong pina-follow ha. Wala akong friends. Hindi po ako nagsisend ng friend request. If ever may nagsisend sa inyo ng friend request, okay, yun po ay mga scammers. Kaya mag-ingat po. Ang nakalagay dyan sa bio is my name, Angel Francia Feliciano. At ako rin po, ako lamang po ang papadalhan ninyo ng payment ninyo. Wala nang iba. Wala akong assistant, wala akong ibang wala akong mga tauhan, ako lang po, solo ko lahat. Okay? So, if ever iba po ang papadalhan nyo ng payment sa Bono Magos PH, scammer po yan. Okay? Ayan po ang palatandaan. So, I hope na-explain ko na. Again, maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless.